Hello, ako po si Jerome Castañeda, servants ng NFC Central. Sumali po ako noong 2007, Singapore, as a servant po. Ang ginagawa ko po ngayon, isa po akong Solutions Officer sa CIM Technologies Incorporated. Bilang isang OFW sa Singapore, ang ginagawa ko noon, sa akong design engineer, no? Mechanical engineer yung aking talagang career. No? So, ang buhay ko doon sa Singapore, of course, alam niyo naman, sumali rin ako nagsimula sa pagiging servants, no? CFC, FFL pa noon. So, pero yung buhay ko, talagang makamundo. Ibig sabihin, dahil andyan yung may pera ka, kumikita ka sa Singapore, nagiging, kumbaga, ritual na yung aking pagdadasal o kaya pagsisimba. At pagkatapos ng kunyari household o kaya pagkatapos ng mga meeting or ng simba, hindi mo naman yung sinasabungay dahil nag-basketball ka o kaya ano pa sa ibang yung may ginagawa ka pang iba na pangmundo, makamundo na hindi spiritual. Gaya ng sinabi ko, ritual ang aking pagdadasal. Ibig sabihin ng ritual, ano lang talaga siya, walang koneksyon. No? Hindi pupunta sa puso ko dahil nagkakasala ako eh. At bihira ako mag-kumpisal. Ito lang, hindi ko maalala, nag-kumpisal ako sa Singapore. Ano? Ito binabalik ko kung kailan ako nag-kumpisal sa Singapore. Hindi, kasi ang akala ko noon, yung mga kasalanan na ginagawa ko, kung babalikan ko, titingnan ko ngayon, akala ko noon, venial sins lang. Kaya, okay, once a year dapat, di ba, ang minimum na kumpisal. Hindi ko nga nagawa, kumpisal. Hindi ko nga matandaan kailan ako nagkumpisal. In other words, hindi talaga ako nagkumpisal sa Singapore. In my 9.5 years sa Singapore. So, I become my own, in a way, naging self-righteous ako. No? So, doon ako nagkamali. Yung tungkol sa pagbabago, no, sa pagdadasal, ikwento ko muna paano yung mga naging, ano yung naging mitsa, no, or spark para naging madasalin ako. So, yun nga, di ba, dahil ako'y nagtatrabaho sa Singapore at that time, 2016, I decided na bumalik na dito nga sa Pilipinas. Yung mga naipon ko, hindi ko rin, I would like to share din na actually, na-retrench din po ako natanggal sa trabaho. No? Mga ganung mga ano. Pero, permanent resident naman ako actually doon. So, pwede naman ako maghanap ng trabaho actually doon. Pero, decide na lang ako na umuwi dahil nga 2016 noon, may bago tayong presidente bilang taga Davao, player namin, kaya nanalo pa. Ganun na, sige, parang let's try, no, to contribute ba to pagdedegosyo. Yan. So moving forward, no, itong pagdedegosyo ko, hindi po siya naging successful. Bumagsak siya, naging nag-bankrupt siya. No? During 2018, dahil nga nakatutok talaga ako sa trabaho noon, sa pagnenegosyo, nakatutok ako sa computer ko, 24/7, ganyan.
Malapit ako doon sa mga mentor, mga coaches doon sa DTI, mga negosyo center, mga ibang coaches. Doon ang buhay ko more on sa personal lang, development. Yung tiwala lang ako sa sarili. As gaya ng sinabi ko, kung ano man yung ginagawa ko sa Singapore, ganun din. Ritual lang din yung ano ko dito. Buhay ko sa pagdadasal, simba, ritual. So yung pagdating sa tawag nito, kumpisal, wala rin eh. Di ko na, baga yung transformation wala, ganun pa rin. No? Until mga 2019, mga 2018, ba yan, no? Na-bankrupt na po yung aking ano. So I decided na, okay, magtrabaho, bumalik sa trabaho, ito na nga, naging kung yung paano ako umalis noon sa Singapore noon, pagbalik ko dito sa Pilipinas, yun din yung trabaho ko, no? At saka yung employer. So, unti-unti, ito na, pumasok na nga itong dahil 2019 na December, napasok na ako dito sa trabaho ko. Tapos, pumasok na nga po yung pandemic, no? 2020, January. So, nagkaroon ako ng, dahil na bilang isang breadwinner, ako lang talaga yung nagtatrabaho. Medyo takot, andun yung fear na baka tamaan ako ng COVID, no? Tapos, ayun na, kasi lahat, takot, ganyan. So, nagkaroon lang ako ng parang sort of, saan ako pupunta? Dahil nga takot ako, ganyan. Ako lang mag-isa lumabas, ganyan. So, during those time, no, sa 2020, na I came across actually itong isang Viber group. Ang pangalan ay Mama Mary's Army. So, those time no, na nag-ano sila ng 33-day consecration to Mama Mary. Kasi nga, takot na nga ako, parang gusto kong mapalapit sa Diyos, so magdasal, ganyan, no? Ayun, sige, try, ano ko lang. Tapos, walang nag-invite sa akin, basta na, ano ko lang sa isang Viber group. Natapos ko siya, yung 33 days consecration to Mama Mary, ng August 15 na Feast of Our Lady of Assumption. So, doon na, no, nagkaroon ako ng realization, actually, na parang reflection itong nangyari kung babalikan ko yung pagnegosyo ko noon, yung kung bakit ako nawalan ng bankrupt, ganyan. Unti-unti na nakiko-connect ko na bakit ba. Tapos ito nga, unti-unti rin akong ano na rin, actually those time, no, talagang kahit bawal magsimba, talagang pupunta ako sa simbahan. Gusto ko talagang parang pinupush ako ni Mama Mary, doon na pumunta. Doon ka mag-spend ng time. Tapos ito na nga, sumunod na itong mga consecration naman to Divine Mercy ni Saint Therese of Lisieux, 33 days, no? Tapos after that, kasi nga, nasa ano po yung parokya namin dito sa Maysilo in Archdiocese of Divine Mercy. Kaya talaga naman si Mama Mary, inaano niya yung mga pag-aaral or gusto niyang matutunan, mga ganyan. Tapos, dahil nga hindi naman talaga ako matinong asawa o matinong father, no? Sabi ni Mama Mary, you want to be a good father, good husband, go to Joseph. Sabi niya.
So, nung mga November 1, ayun, through Viber, another Viber group din yun eh. Ito rin, ano, so, wala nga ako libro noon. Mga sinishare lang yung mga PDF nung mga day, 33 days. Naaral ko rin yung St. Joseph. Actually, this month is month of St. Joseph. So nagkaroon ako ng deboto kay St. Joseph. And during that October, I can na-remember ko, October 2020, so while I was doing those consecration, kasi 33 days naman yung kay St. Joseph, November, October, nagkaroon ng chance na face-to-face na confession dyan sa Divine Mercy. No? Eh, despite the pandemic, bawal nga. No? So I grabbed that opportunity, and then it was the very momentous time of my life. Sabi ko sa inyo, no, hindi ko na matandaan yung mga, kung nagkumpisan man ako noon, hindi ko na maalala kung kailan ako last kumpisal, dahil hindi naman ako nagkumpisal sa Singapore dahil alam ko sa mga kasalanan ko, Vinyal Sin. Diba? So ngayon, napakumpisal ako doon sa October ngayon, at alam ko, talagang napaiyak ako. No? Sinasabi sa akin yung father ng act of contrition. Habang inaano ko yung binibig kasi yung prayer, talagang lumuluha yung ano na very contrite for asking for forgiveness. Talagang nare-remember ko na iniyak ko talaga yung makagulgul ako sa aking mga... Kasi pinapaalala ni Mama Mary, yung mga kasalanan. Talagang hindi ko na mai-share sa inyo dahil talagang masama. Napakasama ko nung mga panahon na yun. Sabi ko na hindi ako makapagdasal. So, sabi nung father, no, na sa yung gawin mo, dahil ka nga, pinagkusal mo na hindi ka na father, and tuloy mo. O yung consecration na yan, maghanap ka ng ibang kapwa ng mga tatay o asawa at ka ng consecration. Yun na nga rin ang ginawa ko, actually. So, noong mga December na yun, 2020, early December, nag-ano ako ng isang small Bible group at napasali ko nga sina Brother Jeffoy, si Brother Dylan, at si Brother AJ. Ako yung bumili ng libro doon sa malapit kasi lang doon sa Don Bosco yung yung office namin at that time. So ako yung nagano sa kanila and share. At that time din, no, i-declare ni Pope Francis, December, I think 8, the year of St. Joseph. So, I can really, the graces, no, is really pouring. And then, ito na nga, at noong 2021, the year of St. Joseph, set up kami ng another Viber group na para na kay Tata Jose. At ayun, halos 1,000 at meron pang isang father, si Father Prias, no? Nakipag-partner, sabi niya since 500 years ng ating sa Catholic, di ba? That time, mamigay tayo ng 500 books ng consecration to this year of St. Joseph. So, bahala dyan. So, 500 books na bigay kami during pandemic of consecration to St. Joseph. So, those are the graces na and then on those year din, ito na, pumasok na rin yung that spirituality na tinuturo ni Luisa, servant of God, Luisa Picareta, na mamuhay sa banal na kalooban ng Diyos, or live in God's will, or live in divine will. So, yung pagdadasal ko, doon na naka-anchor ngayon.
yung aking pagdadasal. So, kahit man may mga challenges, alam ko na kung saan ako. Kasi nga, dito nga sa Divine Mercy, kung titingnan niyo yung imahe, ano ba yung nakasulat sa ibaba? Yung imahe ni Jesus. Eh, sabi ba doon, Jesus, I trust in you. Okay, mga challenges, hindi mawawala yan sa ating buhay. We thank the Lord for all the challenges in our life. So, ito na nga, no? Itong after nung Year of St. Joseph, at alam niyo naman, na-bankrupt nga ako, di ba? So, ako yung sole breadwinner at hindi naman ganun kalakihan yung aking sweldo dito sa pinagtatrabawan ko. Ito nga yung anak ko, graduate na siya noon ng senior high school, nung pagpasok ng pandemic. Magka-college siya. Ang inaasahan ko, makapasa siya sa University of the Philippines, yung alma mater ko, dahil libre. Sa kasamang palad, hindi yun yung kalooban ng Diyos, no? So, gusto niya mag-aaral ng political science at doon siya sa University of Santo Tomas. May tuition fee yun. Dahil nga bankrupt nga, saan nakukuha ng pera? Ayun ang magandang tanong. Sinabi ko nga yan sa anak ko. Huwag na natin parang gano'n. Or parang nag-iisip ako, huwag na lang kaya natin tuloy. Pero, sinabi ko, Jesus, I trust in you, di ba? Sinabi ko, kayo na bahala, Lord. Kung ano man yung, what is your will? Let your will be done. Panginoon. Kayo na po ang gumawa ng paraan. So yun, ang ganun ang nangyari. So, meron tayong mga, ito nga yung sinasabi kong Viber group na sinasalihan ko, may mga Senakel, mga Divine Will. Nag-amot-amot, no? Parang na-share ko lang naman ng konti yung challenges ko, sabi ko. Hindi ko man makilala to, hindi ko na-meet itong mga beautiful souls, no? Na ito, children of God. Ayun, for 4 years, ginamit ni Lord instrumento, hindi lang ito mga divine will, but kahit nga yung ito sa community sa MFC, yung mga nasa servants, tsaka yung ating mga MFC handmaids sa Germany. Ayan, no? Ito na babanggitin, alam naman nila na nasa Senakel yan sila eh. So, ayun lang po yung realization ko that despite these challenges, basta you just trust in the Lord, you just lift up all those mga challenges na wala kang pera, o isa pang challenges, gusto nyo pa ba? Ito nga, itong bago lang, no? Last year lang, yung wife ko naman, nagkaroon siya ng breast cancer. Alam naman natin na it also involved financially, especially physical, and emotional and spiritual, rin yan. And then yung anak ko naman, this time, graduate na siya ng 4 years, gusto niya palang mag-abogado, no? Ayun, tinuloy. Sabi ko, saan naman tayo kukuha? Alam naman nila na, wala tayong pagpunan, but at least nakita na nila yung 4 years ng So we just leave it up to the Lord. And tuloy na. Just trust in the Lord and God provides. Trust in the Lord. So, itong mga challenges natin, these are, we have to take this to mga process. May sakit, may mga kung ano mga challenges, suffering. Yan, suffering is actually our, what we call this, those are
yung nagpapaalap ng pagmamahal natin kay Lord. Yung suffering. Mas mapapamahal. Kung makita niyo. So we have to take, what I try to say is that yung suffering, tingnan natin, embrace this as our process. Ngayon naman na sinabi ni Lord na take up your cross, ito, take up the suffering, embrace that suffering, and deny yourself. Sabihin, yung deny yourself na, empty yourself. Deny yourself. And then, follow Jesus. Follow Jesus. So, yung pagdadasal for me is 24/7. So, ano pa lang sa pagising pa lang actually ng umaga, si Lord na agad, kumbaga meron akong tinatawag na prevenient act. Yung sabihin, naalay ko Lord, yung aking kalooban sa iyo, in exchange to your kalooban, yung divine will mo Lord. At I also sit on the lap of Mama Mary. Mama Mary, teach me how to live in the divine will. And also to warn if I go outside of the divine will. No? And I invite all the angels and all the saints that to be the voice of creation, redemption, and sanctification in doing all of my acts, all of my rounds of I love you to the Lord. Yan ang dasal ko in the morning para. And then, tuloy-tuloy na yan. So, ibig sabihin, yung aking paghinga, kahit ako'y natutulog, yung aking pagbeat ng aking heart, nakaalay kay Lord na yan. No? So, even if I am sleeping, the Lord is breathing in me. The Lord is circulating in my blood. So, pagdating naman sa aking mga kilos, kunya sa trabaho na ako, I offer my work. So, sasabihin ko, Lord, come divine will to work in my work, magtrabaho sa aking pagtatrabaho, mag-computer sa aking pag-computer. Kahit ngayon, okay, sa pag-zoom, Lord, kukuha magsalita sa aking pagsasalita. So, kahit sa aking paglalaba, no, pag-ugas ng plato, Lord, at divine will, maglaba sa aking paglalaba, maghugas sa aking paghuhugas. So, every day, ganyan yung ginagawa ko. So, kunyari, pupunta ako sa office, dala ko na, mag-ano ko ng sa angkas o kaya sa movie, bit-bit ko na yung rosary, tapos nag-rosary na ako papunta doon sa office ko. So, pagdating ko nga sa office dahil 7 o'clock, kikinig pa ako ng online mass sa Maria Goretti, kay Father Jason Laguerta. So, everything is a prayer 24/7. No? So, kahit matulog kanina nga, sabi ko, pag ako'y naliligo, ipinlay ko lang yung Glorious Mystery. Minsan, Latin pa, no? Depende. So, ano sabihin ni Lord? O yun, sige. Lord. Kasi, kakausapin mo na si Lord, o Lord, anong gusto mong kainin natin, Lord, for today? Kunyari, sa office, bibili ako ng pagkain sa Jollibee. Lord, anong gusto mong kainin? Gulay. Gusto nyo lang ng gulay. So, kakausapin mo na ngayon kasi, andyan na, you unite na your will. Kasi nga, you are nothing, yung aking human will. So that the Lord, God is all, can go into me. At siya na talaga ang mag-unahan. So lahat ng aking gawain, pagpunta ko sa simbahan, everyday, ayun din, by God's grace, no, nakakapag-attend po ako ng misa dito sa Divine Mercy o doon sa malapit sa office namin sa Greenbelt. No, marami 3 yung mga simbahan doon. So, Landmark, tsaka yung sa SM, no, yung sa Rosary, Rosary. So, it's really very, 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 thankful to Mama Mary and to Saint Joseph for really
being able uh, to bring me to Jesus, to Mama Mary, na talaga namang dadalhin ka ni Mama Mary kay Jesus, to Holy Rosary. God provides. May God be praised, loved, honored, and adored. And cut.